Hello. Isang maganda at mapagpalang gabi po sa inyo, sa inyong lahat. Ah, Meron po tayong ilang kapatid na magbabahagi ngayon at sa bawat po tatayo dito na magbabahagi, nawawi damhin niyo po ang kanilang mga sinasabi na maaari po nating kapulutan o maging isang magandang halimbawa po sila sa atin. Ang una po natin tatawagin ay si Tita Mirna. Lakpan po natin ang buhay na Diyos. Purihin at dakilain ng Panginoon. Napakabuti po ng Ama. Ay, buhay ka Diyos. Buhay ang Diyos. Kanina po, alam niyo po bakit napakabuti ng Diyos. Ngayon po, bahala na po kung yung mukha ko ay medyo namumuti-muti. Bakit po hindi siya dakila? Alam niya po kasi yung laman ng puso ko. Bago po ako bumaba, ako po yung naggaganon. Ano po, naggaganon po ako nung kasuotang puti. Narinig ko po, dumudulog yung kapatid. Sige anak, hanapin mo habang ako'y nagbabahagi. Habang ako'y naggaganon, narinig ko. Sabi ni kapatid na Marie, sige, matagal pa yun magdulog. Sige lang. Ang mahalaga po sa akin, makapag-toothbrush bago mo baba. Napakabuti po ng Diyos. Talagang pag ginusto ng Diyos na gamitin ka, hindi halintana yung ikaw nakasukla, ikaw nakapag-ayos. Basta ang mahalaga po, malinis ang puso. Amen? Amen po ba? Kasi po, Sabado ngayon Ito pong buong linggo na to, medyo parang nakulangan yung damdamin ko kasi po, dati, kapag talagang, sabi ko nga kapag sinuswerte mula Lunes hanggang Sabado, kung nagkakataon pa pag may gawain, umaga't hapon, nagagamit ako ni Lord sa kaukulang maging bahagi ng gawain niya. Subalit ito pong linggo na to, bukod sa dami ng ginagampanan para pong nalate ako sa pag-joyful, para po akong may sakit, para akong lanta. Kaya po siguro niloob ng Ama ngayong last day ng week na to, bagamat ako'y pinahintulutan niyang magamit niya kaninang umaga hanggang ngayon pong gabi. Salamat po sa Panginoon. At siguro po hindi na ako magbabahagi. Di ba? Di ba kapatid? Aawit na lang ako. Nakita mo na ba anak? So, ganito na lang po, naniniwala ako na kapag nilirip ng Diyos ang puso mo, ang dibdib mo, naramdaman ka niya, hindi ka na kailangang magtaas ng kamay. Kaya nga, kailangan laging handa. Kagaya ko po ngayon, pinwesto ko na yung katawan ko. Kasi po, pagkatapos nagsayaw po kami, nag-practice kaming magsayaw dito, parang napagod yung katawang lupa ko. Kaya humihimlay na po ako doon sa anak ko, pinapadampian ko yung likod ko. Subalit, gusto ng Diyos tumindig ako dito sa harapan at maging bahagi uli ng gawain bago umuwi ng tahanan. Palakpakan nga po natin ang Panginoong Diyos na buhay. Kapatid na Alan, pakitugtog na lang po yung I Believe. Huwag po kayong mabubunggo, baka po. Sige, basta hanapin me, how can I tell her? I Believe. Alam niyo po, minsan, pag yung anak na ito ang nagiging facilitator, doon po, pilit ko inilalabas yung mukha ko doon sa grills. Alam niyo po kung bakit? Alam mo anak kung bakit? Diyos ko, Ama, ipatanaw mo po sa anak kong Iret para ako'y tawagin. Subalit pag hindi ka looban, talaga pong hindi ako natatawag. Ito anak, pagkatapos kong kumanta nito, kakanta pa uli ako ng isa. Kahit po hindi sila salamat po. Pasensya na po kayo. Ganitong kumilos ang Diyos. Parang gusto kong mapagbayaran yung kakulangan ko ng mga past few days. Sige po.
believe for every drop of rain that falls, a flower grows. I believe that somewhere in the darkest night, a candle glows. I believe for everyone who goes astray, someone will come to show the way. I believe, yes, I believe. I believe for everyone the smallest prayer will still be heard. I believe that someone in the great somewhere hears everyone. Every time I hear a newborn baby cries, oh, that's a leaf, or see the sky, then I know why. I believe. Every time I hear a newborn baby cries, oh, that's a leaf, oh, see the skies, then I know why. I believe. Salamat po. Alam niyo po, ang laki po ng pagsubok namin ng kabiyak ng puso kapag akong umaawit. May nanunokso po doon sa kanyang mga palad. Subalit, hindi po kagalit-galit yun sapagkat ang mahalaga, yung laman ng puso ko. Amen ba, anak? Hindi naman mahalaga yung nalihis o may nalisya. Basta ang mahalaga, na ilabas ko yung laman ng puso ko na gusto kong ialay sa Panginoon. At muli po, gusto ko pa pong umawit ng isa pa. Ano po? Ito po ay isang lumang awitin na pag narinig niyo po yung melodiya, para pong awit na pangmundo. Subalit ito po ay niloob ng Ama na mai-revive po sa pamamagitan ng isang kapatid. Ito po ay entitled, Pinamagatang How Can I Tell Him? Kaya pakapakinggan po ninyo ang lyrics nitong awiting ito. A-flat po. He knows when I'm lonesome. He knows when I'm sad. He puts me up when I'm lonely and holds me so tight. Whenever I'm discouraged, He knows just what to do, my God. Now I know much about you. I can tell Him all my troubles. He makes them all seem right. We can talk of my burdens and all my problems in life. And when I am in sorrow, He makes my heart feel right, my God.
Now I know much about you. How can I tell them about you? God, please tell me what to do. Everything is right whenever I'm with you. So God, let me tell them about you. How can I tell them that I miss you whenever I go astray? How can I tell them that I think of every single night and day? And Lord, when you are with me, I can tell everyone you're great. Oh God, please tell me more about you. How can I tell them about you? God, please tell me what to do. Everything is right whenever I'm with you. So Lord, won't you tell me about you? Thank you, Lord. Maraming salamat po. Salamat, anak. Maraming salamat po, tita. Yan po ang ating tita Mirna. Anytime man pong tawagin, lagi po siyang ready. Hindi po ba? Ang susunod po natin magbabahagi ay ang ating kapatid na si Jennifer Torres. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Magandang umaga po sa gabing ito. Siguro po ito na po talaga yung binigay ng Diyos na araw na may bahagi ko po sa inyo. Lahat po ng biyaya na binigay niya po sa akin mula po nung dumadalo po ako dito sa gawain ito. Siguro po unang-una na biyaya na binigay niya sa akin yung binago niya po ang pagkatao ko, yung ugali ko. Kasi sa lumang buhay ko po, sobrang mapagtanim po ako ng galit dahil napakarami naman din po kasing pagsubok na dumating po talaga sa buhay ko. Kung talagang hindi ka po talagang matatag sa pananalig sa Diyos, siguro po talagang kahit sino hindi po talaga basta kakayanin yung marami pong pagsubok. Pero nang dahil nga po gumagalaw po siya sa buhay ko, ngayon mula po nung dumadalo na po ako rito, natuto na po akong magpatawad. Napakadali ko na pong ibigay yung pagpapatawad sa mga tao po na nagbigay po talaga ng sobrang sakit, pagsubok na hindi po talaga kayang tanggapin at dalahin. Pero salamat po sa Diyos, mula po nung dumating ako galing po sa ibang bansa, sa pagdalo ko po rito, tinuruan niya kung paano ko harapin
yung mga tao na nagbigay sa akin ng maraming sama ng loob. Sabi ko po noon, Lord, pag uwi ko ng Pilipinas, ayoko yatang makita itong mga taong nagbigay ng maraming sama ng loob sa akin. Sabi ko pa po noon sa sarili ko, baka makapatay po ako ng tao. Pero wag mong ipahintulot sa akin yun, Lord. Patatagin mo ang loob ko. Turuan mo kung harapin ko silang lahat sa maraming sakit na binigay nila sa akin. Pero talagang napakabuti po ng Diyos. Lahat po pala ng mga pagsubok na ibinibigay niya, may mga dahilan po pala. Sa huli mo lang po malalaman na kaya ako binigay yun kasi ganito. Ito yung kasagutan mo doon dahil may dahilan. Yun po yung unang-una po na binigay niya pong biyaya sa akin. Ang matuto akong magpakababa. Maharap ko lahat sila na ako, kahit sila na po yung nagbigay sa akin ng maraming sakit. Pero ako pa po yung lumapit sa kanila. Dati hindi ko po kayang gawin yun eh. Basta po may ginawa sila nun, hindi ko na po papansinin. Sobrang napakatigas po ng puso ko nung mga panahon na yun. Ngayon po yung pangalawa naman po na sobrang kailangan may bahagi ko po sa inyo. Talaga po palang pagnanalig po pala tayo sa Diyos, lahat po talaga ng imposible, magiging posible po talaga sa Kanya. Dahil yung unang punta ko po rito, sabi ko po noon, sige, sabi ko, sasama ko dun po sa kapitbahay ko na nagyaya sa akin dito. Sabi niya, alam mo, pag sumama ka doon, yung mga may mga sakit, na matitindi ang mga sakit, talagang napapagaling niya. Pero hindi naman po talaga yun ang dahilan na makapunta dito. Dahil ako naman po, kahit po sa ibang bansa, talagang umaattend po ako sa mga ganitong gawain. Kaya lang, nung umattend po ako rito, iba po talaga yung naramdaman ko sa lugar na to, na sobrang unang araw pa lang, para pong ramdam na ramdam ko nandito po yung presensya ng Diyos. Sabi ko, babalik at babalik ako doon. Sabi ko, lalo't lalo na, kailangan ko yung guidance niya dahil mag-a-apply ako ulit. Magpapatulong ako kay Apo na tulungan niya ako kung paano mapapadali yung pag-aayos ko ng papel. Kasi alam ko po na yung bansa pong pupuntahan ko, alam ko pong dadaan po ako talaga sa butas po ng karayom. Pero nung lumapit po ako kay Apo, nung unang punta ko, pangalawa, sinabi ko nga po sa kanya na balak ko nga pong mag-apply sa ganitong bansa. Ang sabi po sa akin ni Apo, mahirap pero manalig ka lang sa Diyos, sabi niya po sa akin. Kaya yun po yung naging sandigan ko po na sa tuwing maglalakad po ako ng mga papeles, dahil alam ko po talaga sa sarili kong dadaan po ako sa butas ng karayom. Pero dala po nga po ng pananalig ko talaga sa Diyos, sige pa rin po. Unang ayos ko pa lang po ng mga papeles, talagang laging merong angel na binibigay si God na makatulong sa akin, kasi parang instant na lang po. Andyan na po yung kailangan ko. Sila po yung lumalapit. Sa financial pa lang po, alam ko pong mahihirapan akong maghanap ng ganong kalaking pera para po dito sa lugar na pupuntahan ko. Pero talagang napakabuti po ng Diyos dahil mismo yung mga tao pa po ang lumalapit sa akin na kung kailangan mo ng pera, sige, ako, willing ako. Kaya sabi ko talagang napakabuti mo, Lord. Sabi ko, lahat ng imposible binibigay mo sa akin. Imposible, lahat nagiging posible. Yung pangalawa po, yung nag-aayos po ako ng mga dokumento. Yung una pa lang po, naibahagi ko na po dito yun. Nung una po akong mag-share, yung kailangan ko pong ayusin po yung isang petition for correction po dun sa marriage contract po namin. Ang sabi nga po nung sa register,
Kapampangan ka ba? Sabi po niya nung una sa akin. Sabi ko, opo. Umaattend ka ba sa Candaba kay Apo Conching? Sabi ko, opo, bago pa lang po. Kaya siya po yung naging unang ginamit na matulungan niya ako kasi yung pong petition for correction po na yun, aabutin po ng 4 na buwan pero 1 month lang po mahigit. Sabi niya, ako na yung maglalakad dito. Sabi ko, kaya sabi ko, sige po, salamat po. Tapos po, yung isa po, yung milagro. Naglalakad po kami ng anak ko sa munisipyo po dito sa San Simon. Alam ko po, wala na po akong dalang birth certificate ko kasi naisubmit ko na po yun sa agency at saka po sa DFA. Kinukuha ko po yung local copy ko po ng birth certificate. Sabi po sa munisipyo doon, kailangan ko yung authenticated mo. Sabi ko, ma'am, nakapasa na po kasi yun sa agency. Bumalik ka na lang, sabi po niya. Kunin mo na lang, hiramin mo kahit Xerox. Dala-dala ko po yung folder ko. Yung folder ko na yun, nandun po lahat ng mga papeles ko. Yun po yung dinadala ko po palagi rito kay Apo, na binibless ni Apo. Sabi ko, sa anak ko, buksan ko po yung folder ko. Sabi ko sa anak ko, Nak, sabi ko, bakit meron pa akong birth certificate dito? Nagkatitigan po kami ng anak ko. Sabi niya, talaga mang binibless ka ni Apo, sabi niya. Kaya nagtititigan po yung mga nasa munisipyo. Sabi, ano kaya pinag-uusapan ng mag-ina na to? Kasi nga po, alam ko wala na po akong papel doon. Sabi nung anak ko, ma, sabi niya, talagang napakagaling ni Apo, sabi niya. Lahat na lang ibinibigay sa'yo, sabi po niyang ganun. Tapos, yung anniversary po, lagi sinasabi po ni Apo na makakamit nga daw po yung mga minimiti. Basta magpakatotoo ka sa Diyos, magpakababa, matutong magpatawad. Lahat ibibigay po niya. Ngayon po, nung pangalawang attend ko pa lang po rito sa yung anniversary, sabi nga po, 9 days nga po yun, nakakadalawang attend pa lang po ako. Pag nagpapabless po ako kay Apo, hindi pa po nangyayari. Sinasabi na po niya sa akin. Paglapit ko po sa kanya rito, sabi niya sa akin, congrats, sabi po niya. Sabi ko, pag uwi po namin ng anak ko, sabi ko, nak, sabi ni Apo, congrats. Palagay ko, sabi ko, mayroon ng kalinawagan sa mga paglalakad ko. Tapos, kinabukasan po, tatawag po yung sa agency, medical mo na, medical ka na. Ngayon sa pagme-medical, ganun pa rin po yung palagi ko pong hinihiling sa Diyos na lagi po niyang gabayan lahat po, bawat po ng lakad ko. Nag-medical po ako, yung unang medical po. Lumabas po sa result na kailangan ko raw pong mag-repeat sa ECG. Sabi ko, Lord, alam ko hindi mo na may papahintulot na hindi ako makalis dahil simula pa lang ng paglalakad ko, nanaligat na ng palataya na ako sa iyo na malalampasan ko lahat ito. Sabi ko pong ganyan. Ngayon, sumunod naman po ako sa utos nga po sa unang clinic na yon na mag-repeat ka. Ito yung mga specialista sa mga heart po. Pumunta po ako doon, marami na po kami nakapila, nakasabay ko rin po yung mga ibang aplikante rin po na nag-medical doon sa pinagme-medicalan po namin. Ang sabi ka po nila, ganun din daw po yung kaso nila, magre-repeat kasi may nakita nga raw po sa ECG. Pero ako, panay po yung dasal ko, nakaupo ako, sabi ko, Lord, naniniwala at nananalig ako sa iyo na ang magiging resulta rito is wala. Negative ito, sabi kong ganyan. Yung dalawa po na magkasunod na lumalabas na nare-repeat, sinasabi po nila sa akin na hindi nga raw po sila fit to work kasi may nakikita nga raw po sa puso nila. Pero ako, ganun pa rin ang pananalig ko. Sabi ko, Lord, alam kong hindi ako magiging kagaya nila. Wala to, sabi ko. Yun po, nung ako naman po, parang easy lang po yung doktor sa akin. Sabi niya, relax ka lang, sabi niya, tingnan natin, ganyan. Sabi ko, Dok, sabi ko, kasi po nung in-ECG ako nung una sa isang clinic doon sa una, medyo
Parang naiilang po kasi first time ko po ma-ECG, sabi kong ganyan sa kanya. Kaya siguro po ako, pinapag-repeat ako. Akala merong problema dito sa puso ko. Pero alam ko, Lord, alam ko, Dok, sabi ko, wala kasi naiilang lang po ako. O sige, sabi niya, relax ka lang, relax. Nung tutukan niya, o wala naman, okay, pass. Pirma na po siya. Ngayon, okay na po yung medical ko. Eh, ang alam ko po, dadaan na naman po ako sa mahirap na pagsubok na naman. Dahil, yun nga pong sa apply ko, kailangan pong kumuha ng travel record. Sabi ko, Lord, eto na naman ako, nananalig at nananampalataya pa rin sa'yo na alam ko, sabi ko, lahat talaga ng imposible is magiging posible. Dahil alam ko po, pag kumuha po ako ng travel record, dahil kailangan nga po yun sa bansang pupuntahan ko, sobrang higpit po kasi sila. Eh dati po kasi nung nag-a-abroad po ako, 1995 pa po. Noon po kasing panahon na yun, sa Korea po, isang taon-taon lang po yung mga kontrata doon. Tsaka po sa Taiwan noong 1998, 2 taon lang po ang mga kontrata. Bali, ang nangyayari po noon, nagiging overstaying po ako, kaya parang magkakaroon po yun ng record sa immigration. Sabi ko, Lord, sabi ko, eto uli ako sa iyo, lumalapit. Sabi ko po sa kanya, kapag na-release ang record ko rito sa immigration, sabi ko, alam ko kaya mong burahin kung ano yung naka-record doon. Magiging clear lahat yun. Kung yung iba nga sabi ko na nananalig sa'yo na tinataningan na yung mga buhay nila, sabi ko, kaya mong pagalingin. Ito pa kaya ka ako na computer lang yun. Sabi ko, tsak yun. Sabi ko, kaya mo pa rin gawin yun. Sabi ko, para sa akin. Kaya nung 2 linggo po, hindi po ako mapakali, pero laging sinasabi nga po ni Apo, angkinin mo na, sabi po niya, lagi niya po sinasabi, angkinin mo na. Yun lang, angkinin mo na. So sabi ko, inaangkin ko na yun, Lord. Sabi ko, walang lilitaw dyan sa record na yan. Buhay po talaga yung Diyos dahil nung makuha ko po yung travel record ko, kahit po yung agency ko, nag-aalinlangan dahil pinagtapat ko nga po sa kanya na yung mga dati ko pong alis sa ibang bansa, baka ako magkaroon po ng conflict dito sa Israel kung makikita yung mga ganon. Sabi niya, sige, sabi niya, basta't ituloy mo lang, sabi po niya, dahil yun nga po sinasabi ko sa kanya, pinag-pray ko na po ito na malalampasan ko po. Ayun po. Ngayon, okay naman po yung lumabas po na result sa immigration. Tapos yung mag-OWA naman po ako, 3 araw po yun. Hindi po ako preparado kasi nung time po na yun, nagkasakit po yung nanay ko. So, balik-balik po kami sa doktor, hindi po ako nakapag-review ng maayos dahil magte-test din po dun sa OWA. Sabi ko, patay ako nito, sabi ko, baka masiro ako, baka hindi pa ako makakuha ng certificate sa OWA dahil hindi nga po ako nakapag-review. Pero talagang, ang Diyos po talaga yung gumagawa po ng paraan para malutasan ko po lahat. Lumuwas po ako ng Maynila, papunta po ng OWA. Kung bakit nakasakay po ako sa ibang jeep, naligaw po ako. Hindi po ako naka-attend sa mismong araw ng OWA. Kaya nung hindi po ako natanggap, dahil late na ako, sabi ko, paglabas ko, Lord, sabi ko, alam ko, may dahilan ka rito kung bakit hindi mo ako pina-attend sa araw na to dahil alam mo na hindi ako preparado. Kaya sabi ko, alam kong ito yung paraan mo para mapaghandaan ko pa sa susunod na linggo para makapag-review ako. Kaya yun po yung naging ano ko po sa sarili ko na bawat pangyayari is siya po yung gumagawa po ng paraan. Ayun po, nung after 1 week ulit, ma-schedule po ulit yung OWA ko, nakapag-review pa po ako ng 1 linggo. Ayun po, yung nangyari pa,
nag-perfect pa po yung nagiging score ko. Sabi ko, talagang napakabuti mo, Lord. Kasi kung tinuloy mong mag-exam ako nung nakaraang linggo, eh kahit isa wala akong isasagot dahil ang utak ko blankong-blanko dahil nga sa nanay ko na inaalala ko po. Ay, kahapon po, natapos na po lahat ng pag-aayos ko po ng mga papeles dahil na-release na rin po yun sa OWA ko. Ini-schedule na po ako sa pagpunta po sa embassy, personal appearance na po yun. Doon na po ako kinakabahan. Gabi-gabi hindi na po ako makatulog pero lagi pong tumatanim sa isip ko na sinasabi po ni Apo na kapag yung pananalig is nandun na, kailangan po tanggalin na po lahat ng pag-aalinlangan. Minsan po, syempre, dahil tao lamang po, lagi pong, sabi ko, nagigising ako ng alang-aning oras. Sabi ko, malapit na akong mag-a-appearance sa embassy. Sabi ko, sana hindi ako magkaroon ng problema. Yung una pong appearance ko, okay naman po, natatak na po yung visa, pero kailangan pa rin pong mag-appearance na susunod. Kahapon po nangyari po yung pangalawang appearance. Sabi ko, Lord, sabi ko, ito na yung huling-huling proseso ng hinihingi ko sa'yo. Sabi ko, hanggang kung paano mo ako tinulungan, ginabayan nung simula pa lang nung mag-a-apply ako, alam ko hanggang sa huli, ipagkakaloob mo sa akin. Kaya kahapon po, nung umatin ako sa appearance, ang suot-suot ko po yung t-shirt ko po na pag umaatin po ako rito, yung Divine Mercy na may picture po ni Apo. Dun po sa embassy po sa Israel, ngayon ko lang po na-experience, sobrang higpit po pala doon. Puro mga militar po yung mga sumasalubong kasi nung unang appearance ko doon, ganun, 3 militar po yung mag-i-interview bago ka po makapasok talaga sa mga window na yun yung mga taong mag-i-interview sa'yo tungkol sa mga papeles mo, yung apply mo. Nung unang attend ko, sobrang matatapang po yung mga militar. Ang mga tanong hindi po talaga ukol na po dun sa mga papel na dala-dala mo. Siguro po nang dahil lang Israel is ginugulo, kaya sinasala po nila yung mga taong papasok sa bansa na yun. Nung pangalawang appearance ko po, kahapon nga po, siguro nakikita po nung mga militar yung t-shirt po na suot ko. Dati-dati po ang tanong po nila is napakarami, ganyan. Pero kahapon, ang tanong lang po sa akin nung pangalawang militar na mahigpit ba't mag-a-abroad ka pa? Sabi niya, siguro napakabait mong anak, sabi niya. Nakikita po siguro niya yung parang, ang suot ko nga po yung Divine Mercy. Sabi ko, kailangan pa po, sabi ko, kasi kailangan ko pa pong tumulong sa mother ko, sabi ko pong ganun. Ay, sabi niya, napakabait mo namang anak, sabi po niya. Hanggang sa makapasok na po ako sa huling interview, doon na po sa window. 3 window po yung mag-i-interview na yan. Habang nakaupo ako, hindi po ako tumitigil manalangin. Sabi ko, Lord, ito na yung huli. Sabi ko, wag hipuin mo tong tatlong tao na to na nasa window na to na wag silang magtanong sa akin na hindi ko talaga kayang sagutin. Ikaw yung manghuna sa oras na to. Sabi ko na ikaw ang magbigay ng mga itatanong na kaya ko lahat sagutin. Sabi kong ganyan. Kaya, ayun po, nakaraos naman po sa mga tanong hanggang sa siguro po kalooban din po ng Diyos dahil ang sabi po sa akin sa agency, kapag nalampasan mo yung appearance mo bukas, sabi niya, flight ka na ng Sunday. Nag-aalinlangan din naman po ako. Sabi ko, Friday kahapon, flight ako ng Sunday. Balik-balik po ako ng Pampanga, Florida dahil naayos ko po yung huling papeles ng mga anak ko, yung birth certificate, may nakita pong mali. Sabi ko, hindi na yata ako makaka-attend kasi kung
Ngayon, Friday, Sabado, siyempre mag-aayos ako ng gamit. Di na ako makaka-attend dito. Ang nangyari po, pinagko-compliance yung sa embassy, sabi po sa akin kahapon, merong kulang dito sa documents mo. Sabi niya, may mali na naman dito na kailangan mong ayusin sa munisipyo sa Baliwag. Kailangan ko lang dito yung petition for correction at saka yung original na resibo. Sabi kong ganyan, talagang napakabuti mo, Lord. Alam ko, ito yung plano mo kung bakit meron dahilan na hindi ako mabigyan ng itatak na yung visa sa akin kahapon dahil hindi na ako makaka-attend sa'yo dahil pinangako ko na bago ako aalis, ipinangako ko na isi-share ko po lahat yung mga biyaya na milagro po na ginagawa niya po sa akin mula po nung nag-apply ako. Kaya sabi ko, Lord, alam ko, kaya mo ginawa yun na hindi ako mabigyan kahapon kasi gusto mong umaten pa ako ngayon dito. Kaya yun, gumayak po kami ng anak ko. Sabi niya, Ma, talagang pinapa-attend ka pa ni Apo ng Sabado kasi kung Sunday na yung magiging flight mo, alanganin ka na. Sabi niya, baka hindi na tayo maka-attend. Oo nga, sabi ko pong ganyan. Kaya yun po. Ngayon naman po, pagdating ko rito, puro po talagang lahat po ng mga umaatin na po talaga dito, yung mga yung mga kapatiran po. Pagpasok ko pa lang po doon, parang alam na po nila na, binati po nila ako. Sabi niya, Sister, kakanta ka ngayon magsishare ka ngayon Sabi ko talagang buhay ka talaga, Lord, kasi tingnan mo, sabi ko, talagang pinaghandaan mo na yung araw na to is makapag-share ako sa'yo. Sabi ko, opo, sabi ko sa kanila, talaga pong pati kayo, binibless na rin talaga ni Apo dahil iniisip pa lang ng tao, alam nyo na, sabi ko pong ganun. Tsaka yung isa pa po pala, bago ko po makalimutan, nung umaatin po ako kay Apo, bago ko pa lang pong sinerge po namin ng anak ko yung sa FB, yung account po dito. Hindi naman po kami sure na kung yun nga po talaga kasi wala naman po kaming mapagtanungan kung ano talaga po yung account po rito ng Divine Mercy. Nag-search lang po kami nung anak ko. Inad po namin, inaccept naman po ni Apo. Ngayon may gusto po sana akong itanong noon time na yun kay Apo. Sabi ko sa anak ko, Nak, sabi ko meron akong gustong i-message kay Apo. Kaya lang, hindi naman ako sure kung si Apo yung sasagot doon o baka merong mga nauutusan na mag-upload lang ng mga ganon, kaya hindi ako sure. Sabi niya, ba't di mo try, Ma? Sabi po ng anak ko, baka nga hindi si Apo yun, useless din. So, 1 linggo pong puro ganon, nag-aalanganin kami ng anak ko. Nung aatin po kami dito ulit, lalapit po ako ulit kay Apo. Sabi po niya sa akin, nasagot ko na ba yung tanong mo? Sabi ko, nagtititigan po kami ng anak ko. Sabi nung anak ko, Ma, tinan mo talaga si Apo. Sabi niya, iniisip mo palang sinasagot ka na. Sabi po niya ganyan. Kaya sabi niya, naku Ma, sabi niya, hindi na rin ako titigil pagpunta kay Apo kasi talagang sobrang bless yung binibigay niya sa atin. Sabi po niyang ganun. Kaya pati po yung anak ko ngayon, isa na rin po siya sa palaging hindi na po kontento na hindi maka-attend dito. Kahit po, dati po, sa dating buhay po, may pwesto po kami sa palengke. Sige, tinda, kayod. Pero mula po nung umaating kami dito, pinatigil ko na po siyang magtinda. Hindi na rin po ako nagtinda dahil sabi ko po noon, habang hindi ako nakakaalis, magtitinda-tinda pa rin ako sa pwesto. Mula nung umatin po ako rito, lagi po sinasabi ni Apo, unahin nga daw po yung Diyos bago yung lahat. Kasi noon po talagang, sabihin ko na po, siguro po talagang, ang isip ko po noon, puro hanap buhay, kumita ng pera, puro pera. Kaya, sabi ko, yun ang mga binago talaga ng dambana rito na
ang dami niya pong binago sa akin, kaya patuloy ko pa rin pong hinihiling sa kanya na patuloy pa rin po akong gabayan kahit po hindi na po ako makaka-attend dito. Ang sabi nga po nung isang kapatiran doon, sabi niya, paano yan pag nakaalis ka na, hindi ka na makaka-attend dito? Sabi ko, friend ko, ano naman po sa FB, sabi ko, doon ko na lang po babasahin lahat ng mga mensahe. Yun na lang po yung gagawin ko doon, sabi kong ganun. Kaya, yun nga po, ang masasabi ko po sa inyong lahat, wala po talagang imposible sa Diyos. Basta ibigay lamang po yung totoo mong puso, kung ano yung mga pangangailangan, hindi mo pa sinasabi, binibigay na po yung solusyon. Kaya, salamat po, Ama, sa biyaya na patuloy mo pong ipinagkakalob sa amin. Yung biyaya na binago mo ang masama kong pag-uugali noon. Yun po yung pinaka-importanting biyaya po na natanggap ko po sa Kanya. Kaya, salamat po. Maraming salamat, kapatid. Isang patotoo po na pag tinanggap natin ng Panginoon, anuman pong galit ang ating nasa puso, ito po ay napaparam. Napapalitan po ng pangunawa at kababaan ng loob at pag-ibig sa ating kapwa. Napakaraming hiwaga ang kapatid na ipinadama sa iyo na ating Panginoon. Maraming salamat. Ang susunod ko pong tatawagin ang ating pong kapatid na si Caps Magno upang awitan po ang ating Panginoon. Talakpakan po natin ang buhay na Diyos. Salamat po. Magandang umaga po sa gabing ito. Ako po ay tinawagang muli dito sa banal na dambana upang ako po ay mag-aalay ng awit sa ating mahal na Apo Kunching na kinalugdan at sa inyo mga alagad, mga tagasunod, mga pasyente, at ang ating lalong-lalo na yung ating mga kapatid na Kap 1, 2, 3! Aro, Diyos ko, salamat po. Sorry po, baka makalimutan ko. Para po sa ating lahat. Naaayon sa banal na kasulatan, ang templo ng Diyos nasa ating katawan. Kaya't ating pag-ingatan, ang banal na Espiritu'y mananahan. Ang Espiritu mo'y maging aking tanglaw sa aking paglalakbay sa ligtas na landas. Liwanag ng kalangitan, babae kang isinugo ng may kapal. Babae kang pinagpala ng may kapal. Lahat ng pagsubok sa'yo'y ibinigay. Sa buhay mo'y naranasan. Pinagtas mo ang landas ng kalinisan. Babae kang nagdulot ng kagalingan sa mga taong mayroong karamdaman. Kalooban ng may lalang,
nasa langit ang nagbigay. Babae kang tinadhana sa lipunan, tinipon mo ang lupo ng kabutihan, pinagsanib sa hinirang. Babae kang busilak ang kalooban, babae kang dalisay ang kalooban. Dakilang layunin mo ay tinanglawan, nagdulot ng kagalakan. Ang puso't damdamin mo'y kalinisan, ang buhay mo'y nagliwanag matapos ang kadiliman. Maraming pong salamat. Pasensya na po kayo, ma'am. Kung hindi ngayon ang panahon na para sa iyo, huwag maiinip dahil ganyan ang buhay sa mundo. Huwag mawawalan ng pag-asa, darating din ang ligaya. Ang isipin mo'y may bukas pa na mayroong saya. Kabigo ay hindi hadlang upang lumaban ka. Huwag iiwas pag nabibigo, dapat na lumaban ka. Ang kailangan mo'y tibay ng loob kung mayroong pagsubok man. Ang liwanag mo ay makakamtan at muling mamamasdan. Ikot ng mundo ay hindi laging bigatit kasawian. Ang pangarap mo ay makakamtan, basta't maghintay ka lamang. Maraming salamat. Salamat po. Thank you po. Punong-puno na naman lakas ang ating kapatid. Tuwing aawitan niya ating Panginoon ay iba yung kalakasan sa Kanya. Ang susunod po natin magbabahagi ay ang ating kapatid na si Annabel Escanilla. Sino po ba? Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Isang mapagpalang umaga po sa gabing ito. Ang mai-share ko po sa inyo ang kaganapan sa aking anak nung Martis. Kumakain po kaming dalawa. Abang kumakain po kami, nagkukwentuhan kami mag-ina. Po nung matapos na kami, pumasok po kami sa loob, naupo kami. Maya-maya po, Nay, magkakapi ako. Sabi niya, sige ka ako, magkapi ka. Tinawag po siya ng kanyang kuya. Pakiabot nga ka ng tubig sa tabo. Sabi niya, kumuha po siya sa loob ng CR. Binuksan po niya yung ilaw ng CR. Narinig ko po siya, sabi niya, aray, sabi niya. Sabi ko, bakit kaya? Sabi ko. Nung pong pangalawang tawag niya, sabi niya, Diyos ko po, sabi niya, tulungan niyo po ako, sabi niya. Bakit? Sabi ko. Nakita ko po siya, nakahawak yung kamay niya doon sa may ilaw, nanginginig siya. Sabi ko, Ama, tulungan niyo po ang aking anak, sabi ko. Then nabigla po siyang nabuwal. Matigas na po yung kamay niya neto. Pumutok na po yung daliri. Sabi ko, ang nasambit ko po, sabi ko, pahingin suka, sabi ko. Sa lublo po ng anak ko, aning kaya ang suka? Sabi ko, basta bigyan niyo ako ng suka. Hinaplos ko po siya ng suka, din po sa hanggang paa. Dahil matigas po yung kamay niya, maya-maya, tumutulo po yung luha ng anak ko. Sabi ko, magdasal ka, hindi po siya kumikibo. Inupo ko po siya sa silya sa loob. Nandun po yung divine na binigay po sa akin ng angel.
Sabi ko, Ama, nagpupuri po ako at nagpapasalamat sa inyo. Patuloy niyo po kaming ginagabayan sa araw-araw sa aming buhay. Hindi po nung nakaano na siya, pinainom ko po siya ng maligamgam na tubig. Sabi niya, Nanay, inaantok ako. Huwag ka akong matutulog hanggang mamayang alas 8. Sabi kong ganun. Binabantayan ko po siya. Kasi po yung kamay niya, panayang ganun. Gumaganon po. Anong nararamdaman mo, Nanay? Wala. Sabi niya, basta matutulog lang ako. Huwag ka akong matutulog. Pinunasan ko na po siya ulit ng mainit na tubig, pababa. O ano ka akong nararamdaman mo, Nanay? Nagiginhawaan na po ako, sabi niya. Salamat po sa Ama. Patuloy niya po ginagabayan ng aking anak. Bagamat po kinabukasan, magse-serve po siya na sa Mass nung Miyerkules. Sabi ko, Ama, sa maraming salamat po. Bagamat alam ninyo kung anong katayuan ng buhay namin, sabi ko. 3 po yung anak ko, wala na po silang ama, wala na po yung kabiyak ng puso ko, sabi ko. Kaya patuloy po kaming ginagabayan ng Ama. Muli, magandang umaga po sa gabing ito. Maraming salamat, kapatid. Talagang sa bawat pananalig natin sa Panginoon, nagpapadama siya ng hiwaga. At sa ating lahat, kung tatanggapin lang natin ang Panginoon, mararamdaman natin siya buhay. Amen po ba? Ang susunod ko pong tatawagin ay magbibigay po ng awit sa ating Panginoon, ang ating kapatid na Sheila. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Magandang umaga po sa ating lahat. Ayan, Merry Christmas po in advance. At dahil po dyan, napagdesisyonan ko pong kumanta ng konting Christmas song. Ang gabi payapa, lahat ay tahimik, pati mga dala sa bughaw na langit, kay hinhin ng hangin, waring umibig sa kapayapaan ng buong daigdig. Payapang panahon ay diwa ng buhay, biyaya ng Diyos sa sangkatauhan. Ang gabi payapa, lahat ay tahimik, pati mga tana sa bughaw na langit. Thank you po. Sige po. Oh, Holy Night po. Oh, holy night, the stars are brightly shining. It is the night of our dear Savior's birth. Long lay the world in sin and error pining, till He appeared and the soul felt its worth. A thrill of hope, the weary world rejoices, for yonder breaks a new and glorious
Merry Christmas po! Maraming salamat po kapatid. Napakalamig na boses. Lamig ho ng hangin na sumisimoy po ngayon. Ang susunod ho natin magbabahagi ay ang ating kapatid na si Nene Espinola. Nene Espinola. Buhay po ba ang Diyos? Sadyang kay palad po natin sa dakong ito ng ating Ama ay patuloy tayong inaakay at sa pamamagitan ng kanyang mga banal na aral na tuwirang tinuturan sa atin sa pamamagitan ng katauhan ng ating Apo Conching, tayo ay binibigyan niya ng kalakasan at sa amen po ba? Ako po ay mag-aali ng awitin. Dahil malapit na po ang Christmas, ako po ay aawit ng masayang awitin po. To the world, the Lord is come. Let earth receive our King. Let every heart prepare him room, and heaven and nature sing, and heaven and nature sing, and heaven and nature sing. Joy to the world, the Lord is come. Let earth receive her King. Let every heart prepare him room, and heaven and nature sing, and heaven and nature sing, and heaven and nature sing. Joy to the world, the Savior reign. Let men their song employ, while fields and flowers, rock hills and plains. Repeat that sounding joy, repeat that sounding joy, repeat that sounding joy. Silent night. Silent night. Silent night. Silent night. Oh, holy night.
Daman-daman na po natin ang Pasko. Pero sana sa bawat araw sa ating damdamin, laging Pasko. Para po tayo bawat araw punong-puno ng pag-ibig. Narito na ang ating pinakahihintay. Maraming salamat po sa lahat nagsipagbahagi at tumawit. Ang lahat po ay naayan tumayo at awitin po natin ang dasal na itinuro sa ating Panginoon.